Maraming taga Metro Manila ang nangangamba sa tila pagdami ng mga namemesteng lamok sa kanilang lugar. Bagaman wala namang naiuulat na pagkalat ng sakit na dengue, payo pa rin ng DOH sa publiko panatilihing malinis ang inyong paligid. Balita hati ni Dano Tingpungko. Isang buwan na raw pinuputakte ng lamok ang mga tagagagalangin Tondo, Maynila. Pero nag-aalala ang mga residente sa dami at laki ng mga lamok. Pagka nasa baba kami, pagka mga pagpasok, kahit saan maupo, ang lamok. Kung makakagat siya, talagang masakit. Nakapantal. Ay, ang dami po kuya, mga anak ko rin. Ayan kuya, ang dami. Pagka nadaanan ka sa tenga, umugong yung ng lamok. Nadalan. Ang napansin daw nila tuwing alas 5 ng hapon lumalabas sa mga lamok. Sa isang compound, nakita nga namin ang mga patay na lamok sa mga lalagyan ng tubig. Wala raw supply ng tubig sa kanila kaya sila nag-imbak. Pero nila, nauubos naman daw agad ang tubig kaya hindi pwedeng tambayan at pangitlogan ng lamok. Oo yan, ganyan kalalaki. Ako natutulog pag ganito. Nakakumot, maski mainit. Kaya, tingnan nyo to. Ito ba yun? Yan, malaki yun. Ganyan. Oo, ganyan kalalaki yan, sir. Pag dumapo ka sa second, sakit ka agad sa, sa balat eh. Buti na lang daw at wala ni isa sa kanilang tinatamaan ng dengue. Pero nangangamba pa rin daw sila. Siyempre, kinakabahan kami, mamaya may dengue na yun. Wala raw sa gabi lamok na dengue. Sa Hindi rin naman natin sigurado eh. Kailan talaga Meron sa mga bata kasi, di ba, marami rin nababalita na marami na-dengue, di ba? Nakakakilabot ang dami ng mga lamok sa bahay ni na Yus Cooper Jake Jose sa Barangay Canyogan, Pasig City. Ang pinggang pinahira ng mantika, tad-tad ng lamok. Sa kabarangay nilang si Chini Marin, panay lamok din ang takip ng kaldero. Hinala ng mga taga-barangay Canyogan, dumarami ang lamok dahil sa pagbaba na level ng ilog malapit sa kanila. Para makasiguro, dinala namin sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang mga nasalok na lamok. Sabi ng RITM, ito pa rin daw ang mga dating lamok na ating nakikita. Mga lamok na nakolekta niya ay Culex kintifasciatus or they are commonly called yung common household mosquitoes. Kung sa risk ng diseases, wala tayo. Pero since kumakagat siya sa tao, nagbibigay siya ng discomfort. Payo ng DOH, maglinis ng paligid para di dumami ang lamok. Isang indikasyon ito yung pagdami ng mga lamok na may problema sa kapaligiran. Meaning, maaring may problema sa kalinisan, ay nagpapabaya na naman sa mga tubig na nakakalat sa paligid. Ilang sakit ang maaaring kumalat dahil sa kagat ng lamok. Una na riyan ang dengue. Pero base sa datos ng National Epidemiology Center ng Department of Health, lubhang mas mababa ang naitalang dengue cases sa bansa nitong Enero kumpara sa mahigit 10,000 kasong naitala nung isang taon. Bukod sa dengue, maaari ring kumalat ang sakit na chikungunya dahil sa kagat ng lamok. Noong isang taon, umabot na mahigit 1,000. 600 kaso ng chikungunya ang naitala sa bansa. Para naman makaiwas sa sakit, sabi ng DOH, magsuot ng long sleeves at gumamit ng mosquito repellent. Huwag din daw kamutin ang kagat ng lamok. Pero pag lumaki at nagkaroon ng secondary infection o kaya'y nilagnat pagkatapos ng 48 hours, dapat daw magpatingin agad sa doktor. Dano Tingkongko, GMA News.